Sa loob ng nakakapagod na 4 na taon, tiniis niya ang matinding init ng tag-araw, nagyayalong taglamig at walang humpay na bagyo. Nakatayo sa parehong lugar, palagi niyang tinititigan ang kalsada, naghihintay sa isang taong hindi na bumalik. Isang German Shepherd na nagngangalang Max ang naging isang alaala ng nakaraan, isang palaisipan na hindi nalutas. Kahit sinubukan ng mga tao na tulungan siya, matigas siyang tumangging umalis. Naghihintay siya, ngunit hindi malinaw kung para saan o para kanino. Hanggang sa isang pambihirang umaga, isang di inaasahang pangyayari ang tuluyang nagbago ng kanyang kapalaran. Maghanda kang mamangha sa nakakagulat na pagliko ng kwento na bumuo sa paglalakbay ng asong ito. Manatili hanggang dulo, isang kwentong magpapanumbalik ng iyong paniniwala sa katapatan, pagmamahal at tadhana. Habang sumisikat ang araw, nagdulot ito ng mahahabang anino sa tahimik na lansangan, unti-unting pinapawi ang manipis na ulap na bumalot sa daan. Halos walang ingay sa kalsada, maliban sa ilang sasakyang dumaan ng mabilis. At nandoon siya, walang pagbabago, isang German Shepherd na nakapwesto sa tabi ng lumang gasolinahan. Balot ng alikabok ang kanyang balahibo. Mukhang gusgusin, ngunit hindi natitinag ang kanyang titig sa kalsada sa kanyang harapan. Kaunti lamang ang kanyang mga galaw, bihira siyang tumugon sa mga dumadaan, patuloy lamang siyang nagbabantay. Sa loob ng 4 na taon, ang lugar na iyon ang naging tahanan ni Max. Noong una, isang misteryo kung saan siya nagmula. Mga tsuper ng truck, arawang biyahero, at mga natitirang residente ng bayan ang nakapansin sa kanya. Ngunit walang sinuman ang naglakas loob na palayasin siya. Binibigyan siya ng pagkain, ngunit kakainin lamang niya ito kapag wala ng tao sa paligid. Kapag may lumapit ng masyado, tatayo siya, lalayo ng kaunting hakbang at muling hihiga. Hindi siya kailanman naging agresibo, hindi tumahol, at hindi rin nagdulot ng gulo. Naghihintay lamang siya. Si Betty Clarkson, ang 56 na taong may-ari ng lokal na diner. May maikli at ubaning buhok at mga matang mabait ngunit matalim. Ang isa sa unang nagpakita ng malasakit kay Max. Tuwing umaga, bago buksan ang kanyang diner, pumupunta siya sa gasolinahan upang mag-iwan ng pagkain malapit sa mga sirang bomba ng gasolina. Madalas niyang sabihin sa mga nagtataka, kawawang nilalang. May hinihintay siya. Hindi ko alam kung sino, pero sana bumalik na siya. Sa kabila ng matitinding taglamig at matinding init ng tag-araw, nanatili si Max sa kanyang paboritong lugar. Sumisilong siya sa kinakalawang na pader ng lumang gasolinahan upang protektahan ang sarili mula sa masungit na panahon. Sa mga tahimik na gabi, maririnig ang mahina niyang pag-ungol, isang malungkot at makabagbag damdaming tunog na tumatagos sa puso ng sino mang makarinig. May ilan ding nagtangkang kunin siya upang bigyan ng bagong tahanan. Isang driver ng truck ang sinubukang akitin siyang sumama at isang dalagang may dalang tali ang naghangad na akayin siya palayo. Ngunit nanatili si Max sa kanyang desisyon. Kapag may nagtangkang ilayo siya, tatakbo lamang siya ng ilang metro, uupo muli at ipagpapatuloy ang kanyang pagbabantay, tila umaasa pa rin sa isang pagbabalik na hindi niya matiyak kung kailan darating. Isang malamig na umaga ng taglagas ng mapansin ni Samuel Thompson, isang 32 taong gulang na mamamahayag na may maikling madilim na buhok at payat ngunit mausisang anyo ang aso. Madalas na siyang dumadaan sa bayan para sa kanyang mga trabaho, ngunit ngayon lang niya tunay na napansin si Max. May kung anong kakaiba sa matibay na tindig ng aso at sa tahimik ngunit matatag nitong tingin na nag-udyok kay Samuel na bumagal. Huminto siya sa gasolinahan at nanatili sa loob ng kanyang sasakyan, pinagmamasdan ang aso. Hindi gumalaw si Max, nanatiling matiyagang nag-aabang.
Mabilis na kinuhanan ni Samuel ng larawan ng sandaling iyon gamit ang kanyang cellphone. Biglang nadala ng matinding kuryosidad. Pumasok si Samuel sa diner ni Betty, sinalubong ng nakakaakit na halimuyak ng sariwang kape at bakon. Ilang parokyano ang nakaupo sa counter, abala sa usapan tungkol sa papalapit na bagyo. Napansin ni Betty si Samuel at agad itong binati. "Kape? Sige!" sagot ni Samuel habang nauupo sa isang upuan. "At maaari ba akong magtanong?" Habang iniaabot ang tasa ng kape, sumandal si Betty sa counter. "Itatanong mo ang tungkol sa aso, hindi ba?" Napataas ang kilay ni Samuel sa gulat. Ibig sabihin, hindi lang pala ako ang nakapansin. Ngumiti si Betty nang may pag-unawa. "Naku anak, 4 na taon nang nandoon ang asong yun. Medyo huli ka na sa misteryong ito." Lalong naguluhan si Samuel. 4 na taon, naghihintay para saan? Huminga ng malalim si Betty, pinunasan ang kanyang kamay sa isang tuwalya bago sumagot. "Ayun ang palaisipan, hindi ba? Sabi ng iba, pagmamay-ari daw siya ng isang driver ng truck na madalas pumunta rito noon. May nagsasabi rin na naligaw siya at hindi na natagpuan ang daan pa uwi. Pero sa tingin ko, napatitig siya sa bintana sa matapat na silweta ng aso sa gasolinahan. Sa tingin ko, hinihintay niya ang pamilya niya." Muling tumingin si Samuel sa bintana, naglalaro ang kanyang isipan sa maraming tanong. Marami na siyang naisulat na kwento tungkol sa nawawalang tao, mga kwentong puno ng pagsubok, pati na rin ang mga kwento ng muling pagkikita ng nawawalang alaga at kanilang mga amo. Pero ang kwento ni Max ay kakaiba. Bakit siya matiyagang naghihintay sa parehong lugar sa loob ng 4 na taon? Kinuha niya ang kanyang telepono at binuksan ang app ng kanyang mga pananaliksik. Determinado siyang alamin ang katotohanan sa likod ng matagal na paghihintay ni Max. 4 na taon na ang nakalipas, si Max ay may pamilya. Hindi siya isang palaboy o naligaw, siya ay minahal. Ang kanyang araw-araw ay puno ng halakhak, ginhawa at kasiyahan kasama ang isang batang labis na nagmahal sa kanya. Si Oliver Smith, 10 taong gulang noon, ay lumaki kasama si Max. Mula nang dalhin ng kanyang mga magulang ang maliit na German Shepherd na tuta sa kanilang tahanan, hindi na sila nagkahiwalay. Araw-araw, maagang bumabangon si Oliver, sabik na batiin si Max ng magandang umaga. Natutulog ang aso sa paanan ng kanyang kama. Sinusundan siya sa kusina tuwing umaga at naghihintay sa pinto tuwing hapon para salubungin siya pag-uwi mula sa eskwela. Si Anna Smith, ina ni Oliver, 38 taong gulang, mapagmahal ngunit may matibay na kalooban, may malalim na kayumangging mga mata at katamtamang haba ng kulay kastanyong buhok. Madalas na nagsasabi, "Hindi ko alam kung sino ang mas masaya, si Oliver na makita si Max o si Max na makita si Oliver." Ang kanyang ama, si Michael Smith, 41, matipuno, seryoso at may matatalas na asul na mata, hindi pala salita, ngunit tuwing uuwi siya mula sa trabaho, laging lumuluhod sandali upang haplusin ang mga taingan ni Max. Sabay sabing, "Mabuting aso, binabantayan ang pamilya." Si Max ay hindi lang isang alaga, isa siyang mahalagang bahagi ng pamilya hanggang sa gabing nagbago ang lahat. Mabilis na dumating ang bagyo, dala ang malakas na ulan at matitinding hangin na nagpanganib sa mga kalsada. Ang pamilya Smith ay pauwi mula sa isang pagbisita sa mga magulang ni Anna noong katapusan ng linggo. Nasa likuran ng sasakyan si Max kasama si Oliver. Nakasandig ang kanyang ulo sa kandungan ng bata. Ang banayad na tunog ng ulan na pumapatak sa mga bintana ng kotse ay nagdulot ng pakiramdam ng kapanatagan. Ngunit bigla, may mga ilaw ng sasakyan na kumislap ng nakakabahala, masyadong mabilis ang paglapit. Halos hindi pa nakasigaw si Anna nang bumangga ang isang sasakyan sa kanila, dahilan upang lumihis ang kanilang kotse mula sa kalsada.
Ang mundo ay biglang nagpaikot-ikot at bumagsak. Nabasag ang salamin, humiyaw ang bakal. Sumigaw si Oliver para sa kanyang mga magulang at pagkatapos katahimikan. Nang magising si Max, binalot siya ng kadiliman. Umiingay ang kanyang mga tainga, sumasakit ang kanyang katawan at makapal ang usok sa hangin. Mula sa malayo, narinig niya ang mga tinig, sirena at iyak. Hindi niya alam kung ano ang nangyari pero pilit siyang gumalaw. Nakita niya ang sasakyang nakataob, wasak ang harapan. Wala si Oliver, hindi siya nawala, kundi inaalis mula sa sasakyan. Nakita ni Max ang mga tao, mga bumbero, paramediko at iba pang sumasaklolo kina Michael, Anna at Oliver. Tumahol siya, pilit na lumalapit sa kanila, ngunit may isang taong pumigil sa kanya. Sa gitna ng kanyang matinding takot, nagpumiglas siya hanggang sa makawala at tumakbo. Hindi niya alam kung saan siya papunta, basta't kailangan niyang mahanap ang kanyang pamilya. Sa gitna ng unos, nagpatuloy sa pagtakbo si Max hanggang sa naging hindi pamilyar ang lahat sa kanyang paligid. Sa kalaunan, narating niya ang isang liblib na bahagi ng highway. Doon nagsimula ang kanyang mahabang paghihintay. Pabalik-balik siyang naglakad sa kahabaan ng kalsada. Hinahanap ang sasakyan, si Oliver o anumang palatandaan na makikilala niya, ngunit walang lumitaw. Gutom at pagod, napadpad siya sa isang maliit na bayan kung saan niya natuklasan ang gasolinahan. Malapit ito sa lugar ng aksidente, nagbigay ng kaunting silungan at sa kung anong dahilan, ramdam niyang kung mananatili siya roon, maaaring bumalik ang kanyang pamilya upang hanapin siya at kaya naghintay siya. Ngayon, makalipas ang maraming taon, nakaupo si Samuel sa kanyang sasakyan, nakatutok sa kanyang laptop habang binabasa ang lumang ulat tungkol sa nawawalang aso. Ilang oras na niyang binubuo ang kwento ni Max at sa wakas, natagpuan niya ito, isang ulat na isinampa 4 na taon na ang nakalipas ni na Michael at Anna Smith. Nagsasaad na ang kanilang German Shepherd na si Max ay nawala matapos ang isang aksidente sa Highway 214. Bumilis ang tibok ng puso ni Samuel habang iniisip ang kahulugan nito. Ang lugar ng aksidente ay wala pang 1 milya. Ang layo mula sa gasolinahang pinagbabantayan ni Max sa loob ng 4 na taon. Hindi siya isang ordinaryong aso na napadpad lamang doon. Siya ay isang tapat na alaga na hindi kailanman tumigil sa paghihintay, kahit na walang nakakaalam nito. Hawak ng mahigpit ni Samuel ang manibela, bumibigat ang kanyang damdamin sa natuklasan. 4 na taong puno ng di matitinag na pag-asa at pagtitiis. Unti-unting nagkakaugnay ang bawat piraso ng palaisipan, ngunit nananatili ang pinakamahalagang tanong, ano ang susunod na hakbang? Muling tumingin si Samuel kay Max na nakapwesto pa rin sa tabi ng gasolinahan, hindi inaalis ang tingin sa kalsada. Alam niyang hindi niya kayang basta na lang umalis. Inabot niya ang kanyang kamera na nasa upuan ng pasahero. Ang kwentong ito, higit pa sa iba, ay kailangang maibahagi. Maingat niyang ipiniwesto ang kanyang sasakyan sa distansyang hindi makakagulat kay Max at itinayo ang kanyang kamera. Ang ginintuang sinag ng papalubog na araw ay nagbigay ng banayad na liwanag sa malungkot ngunit matibay na tingin ng aso. Pinindot niya ang pindutan ng pag-record. Ito si Max at 4 na taon na siyang naghihintay dito, panimula ni Samuel. Dumaloy ng natural ang kanyang mga salita. Hindi malinaw kung paano siya nabuhay, pero araw-araw nauupo siya sa parehong lugar, nakatingin sa parehong kalsada, naghihintay sa pamilyang hindi na bumalik. Maraming sumubok na tumulong sa kanya, ngunit nananatili siya rito, matatag, may hinihintay siya. Itinuon ni Samuel ang lente ng kanyang kamera sa magaspang na balahibo ni Max sa paraan ng paggalaw ng kanyang mga tainga, sa tunog ng paparating na sasakyan at sa bahagyang kislap ng pag-asa sa kanyang pagod na mga mata. Ngayon, natuklasan ko ang isang hindi kapani-paniwalang kwento. 4 na taon na ang nakalipas,
nakaligtas si Max sa isang trahedya ng aksidente sa sasakyan. Inakala ng kanyang pamilya na nawala na siya magpakailanman. Hindi nila alam matiyaga siyang naghihintay sa kanila mula noon. Panandaliang nanatili ang kanyang kamera kay Max bago niya pinatigil ang pagre-record. Alam ni Samuel kung kailan siya nakatagpo ng isang makapangyarihang kwento at ang kwentong ito ay siguradong tatago sa puso ng mga manunood. Agad niyang ibinahagi ang video sa iba't ibang social media platforms tulad ng Instagram, Twitter at Facebook. Kalakip ang caption, "Ang asong hindi kailanman umalis." 4 na taon nang naghihintay ang German Shepherd na ito sa parehong lugar matapos ang isang matinding aksidente. Inakala ng kanyang pamilya na wala na siya, ngunit nanatili siyang tapat. Tulungan natin siyang muling makapiling ang kanyang pamilya. Sasali ka ba sa aming paghahanap para sa isang asong hindi kailanman sumuko? Habang naghihintay siya ng tugon, mabilis na lumubo ang views ng video. Mahigit 10,000 sa loob lamang ng ilang minuto. Ang seksyon ng mga komento ay napuno ng emosyonal na reaksyon. "Pinunit nito ang puso ko. May dapat tumulong na makahanap sa pamilya niya. Ang mga aso ay sadyang napakapurong nilalang. May nakatulong na ba sa kanya?" At saka isang himala ang nangyari, isang babae ang nagkomento, "Sa tingin ko, kilala ko ang asong ito." Samantala, sa kabilang panig ng bansa, sa isang tahimik na suburban na tahanan, nakahiga si Oliver Smith. Ngayon ay 14 na taong gulang, may kayumangging buhok at hazel na mga mata habang nagbabrowse sa kanyang telepono. May ipinasa sa kanya na video. Nang makita niya ang mukha ng aso sa screen, parang tumigil ang tibok ng kanyang puso. Hindi maaari. Bigla siyang napaupo ng tuwid, mahigpit na hawak ang kanyang telepono. Habol ang hininga habang pinapakinggan ang kwento ni Max sa video. Namuo ang luha sa kanyang mga mata habang mahina niyang binigkas, "Max!" Sa sandaling iyon, pumasok sa silid ang kanyang ina, si Anna Smith. Nanginginig, lumingon si Oliver sa kanya, ang boses niya nanginginig, "Mom, sa tingin ko, natagpuan na nila siya." Nag-alala ang ekspresyon ni Anna habang kinuha ang telepono mula sa nanginginig na kamay ng anak at pinindot ang play button. Habang pinapanood ang video, muling bumalik sa kanya ang alaala ni Max, isang halo ng tuwa at pagkalito. Pagkatapos ng video, agad nilang pinuntahan ang lugar ng pagkikita. Habang papalapit, maingat na sinabi ni Anna kay Oliver at sa aso, "Bigyan natin siya ng kaunting oras, nauunawaan na ang muling pagtatagpo matapos ang mahabang panahon ay mangangailangan ng pasensya." Paglabas nila ng kotse, lumuhod si Oliver sa tabi ni Max. Marahang nagsalita sa malambing na tono, "Halika kaibigan, tingnan natin ang paligid." Sandaling nag-alinlangan si Max bago lumakad palabas ng sasakyan, naninigas ang kanyang katawan. Ngunit halatang may pagnanais na muling makilala ang dati niyang paligid. Maingat siyang naglakad ng ilang hakbang patungo sa beranda, inaamoy ang hangin, tila sinusubukang buuin ang mga piraso ng kanyang nakaraan. Pinanood siya ni Anna, puno ng pag-asa at pangamba ang kanyang puso. Napansin niya ang pag-aalinlangan sa tingin ni Max, ang kanyang maingat na kilos, nahahati sa pagitan ng pamilyar na tahanan at ng hindi tiyak na mundo na kanyang ginagalawan sa loob ng 4 na taon. "Ayos lang, Max," tawag niya ng malumanay. "Narito lang kami." Sa tunog ng boses ni Anna, isang tinig na bahagyang pamilyar, bumangon ang kanyang mga tainga. Ang tinig na yon, puno ng pagmamahal at alaala, tila nagbigay sa kanya ng katiyakan. Unti-unti, may halong pag-aalinlangan, ngunit may kaunting saya, lumapit si Max sa kanila. Dahan-dahang nagsimula nang kumampay ang kanyang buntot habang unti-unti niyang nakikilala ang kanyang pamilya. Lumuhod si Anna, nakangiti at malumanay na iniunat ang kanyang mga bisig bilang isang imbitasyon. "Halika rito, anak," anyaya niya.
Sa kanyang pagtawag, agad na tumakbo si Max papunta sa kanyang mga bisig, nanginginig ang kanyang katawan habang inilalabas ang mga taong pinigilang emosyon at pag-aalala. Agad na lumapit si Oliver, niyakap ng mahigpit sina Max at ang kanyang ina, hinahayaan ng lumang sugat ng paghihiwalay na magsimulang maghilom tungo sa isang bagong simula. Mula sa di kalayuan, tahimik na pinagmasdan ni Michael ang pusong tunaw na tagpong iyon, ang muling pagsasama ng kanyang pamilya kay Max. Isang matinding pasasalamat ang bumalot sa kanya habang pinagmamasdan ang matibay nilang ugnayan, hindi natinag ng panahon o distansya. Maligayang pagdating sa bahay, Max, bulong niya sa sarili, isang malawak na ngiti ang sumilay sa kanyang labi habang ninanamnam ang sandali. Walang duda, kailangang makibagay sa pagbabago ng kanilang buhay. Ngunit ngayong gabi ang pinakamahalaga lamang ay ang kanilang muling pagsasama. Kahit na inabot ng ilang taon, ang pagmamahal na nag-uugnay sa kanila ay patuloy lamang nalalalim. Matapos ang aksidente, lumipat ang pamilya Smith mula sa dati nilang bahay sa Wyoming patungo sa isang mas maluwang na tahanan sa Denver, Colorado na may malawak na likod bahay. Isang bagong paligid na hindi pamilyar kay Max. Tinanggal ni Oliver ang kanyang seatbelt at bumaba ng sasakyan, saglit na tumigil upang hintayin si Max. Ngunit nag-alinlangan ang aso malayo sa kanyang dating masiglang pagsalubong. Napasinghap si Anna at nagpalitan sila ng nag-aalalang tingin ni Michael, na pagkatapos ay lumapit at lumuhod sa may pintuan ng sasakyan. Max, mahinahon ngunit matatag na tawag ni Michael, "Ayos lang anak, halika na." Kumibot ang tainga ni Max, ngunit nanatiling hindi gumagalaw ang kanyang katawan. Lumuhod si Oliver sa tabi ng kanyang ama at idinugtong ng may pag-aalo, "Ligtas ka na ngayon, pangako." Parang bumagal ang oras habang naghihintay sila. Sa wakas, dahan-dahang gumalaw si Max. Lumabas sa sasakyan na para bang naglalakad sa isang banyagang lugar. Nanatiling tensyonado ang kanyang tindig, kumikibot ang mga tainga sa bawat tunog. Ang kaluskos ng mga dahon at ang tunog ng malayong sasakyan ay nagpagising sa kanyang pangamba. Ang kanyang buntot ay mababa, tanda ng kanyang pag-aalangan. Pagpasok nila sa loob, inalalayan ni Oliver si Max patungo sa kanyang lumang higaan na nasa isang sulok ng sala. "Sayo pa rin yan, buddy," anya habang tinapik ang kutsyon. Maingat itong inamoy ni Max ngunit hindi pa rin humiga. Sa halip, naglakad-lakad siya, mababa ang buntot at matigas ang kilos. Ang init ng bahay, ang halong amoy at ang mga pamilyar na tinig ay tila labis na para sa kanya. Lumuhod si Anna at iniabot ang kanyang kamay patungo sa aso. "Nandito ka na sa bahay," mahinang bulong niya. Sa kanyang pagdampi, biglang napaurong si Max. Napansin ni Oliver ang paninigas ng katawan ng aso, pati ang mabilis nitong sulyap sa pintuan na parang gusto niyang tumakas. Napakirot sa puso ni Oliver ang napagtantong ito. Sa loob ng 4 na taon, si Max ay nabuhay sa labas, sa ilalim ng matitinding kondisyon, umaasa lamang sa kanyang likas na kakayahan upang mabuhay. Paano kung hindi na niya maalala ang pakiramdam ng pagiging nasa tahanan? Ang mga unang gabi ang pinakamahirap. Mas pinili ni Max na matulog malapit sa likurang pinto kaysa sa loob ng bahay. Sinubukan ni Oliver ang lahat. Naglatag siya ng mga kumot, naglagay ng pagkain sa tabi ng higaan, at minsan ay natulog pa sa sahig kasama si Max. Ngunit nanatiling balisa ang aso. Ikinukuyom niya ang sarili, nakatingin sa pinto na para bang hinihintay pa rin ang isang pamilyang hindi na babalik o isang nakaraan na nawala na. Sa mga gabing yon, nanatiling gising si Oliver. Tahimik na pinagmamasdan si Max, nais siyang payapain, ngunit iniisip kung paano pinagagaling ang pusong naghintay ng tahimik sa loob ng 4 na taon. Kaya ibinigay niya kay Max ang tanging bagay na alam niyang makakatulong, oras.
Pagkalipas ng isang linggo, sa isang malamig na umaga, isang himala ang nangyari. Pagod mula sa kulang na tulog, bumaba si Oliver at natigilan sa kanyang nakita. Wala si Max sa may pinto. Sa halip, nakahiga siya sa kanyang higaan, payapang natutulog. Napatigil si Oliver, halos hindi humihinga, habang pinagmamasdan ang German Shepherd. Ang kanyang katawan ay maluwag, ang paghinga ay pantay. Sa wakas, natagpuan na ni Max ang tahanang minsan niyang nawala. Isang alon ng ginhawa ang bumalot kay Oliver, isang maliit na tagumpay, ngunit isang hakbang pasulong. Agad siyang nag-text sa kanyang ina, "Ma'am, natutulog siya sa kama niya." Mabilis ang naging sagot nito, "Huwag mo siyang gisingin, hayaan mo siyang maramdaman na ligtas siya." Ibinaba ni Oliver ang kanyang telepono at naupo sa sahig. Tahimik na pinagmamasdan si Max na mahimbing na natutulog sa kanyang tahanan sa unang pagkakataon mula nang magkasama silang muli. Kinagabihan, habang binubuklat ni Oliver ang isang lumang photo album na puno ng larawan ni Max noong tuta pa ito, naramdaman niyang may gumalaw sa tabi niya. Paglingon niya, nakita niyang nakatayo si Max, matamang nakatingin sa kanya. Hindi gumalaw si Oliver, hinayaan lamang ang aso. Dahan-dahan, inilapag ni Max ang kanyang ulo sa kandungan ni Oliver. Napuno ng emosyon si Oliver at marahang hinaplos ang malambot na balahibo nito. "Naalala mo ako, hindi ba?" Mahinang bulong niya. Dahan-dahang bumuntong hininga si Max at sa unang pagkakataon mula nang bumalik siya, kumampay ang kanyang buntot. Sa paglipas ng mga linggo, gumawa ng malalaking hakbang si Max. Nagsimula siyang kumain ng regular, natutulog na sa loob ng bahay at palaging sumusunod kay Oliver saan man siya magpunta. Maging ang reaksyon niya kay Anna ay nagbago. Hindi na siya umaatras sa bawat haplos nito, kundi mas madalas nang kumakampay ang kanyang buntot. Gayunpaman, may mga sandali pa rin ng pag-aalinlangan. Tuwing bumubukas ang likurang pinto, biglang tumitigas ang kanyang katawan. Ang kanyang mga tainga ay agad na nakatuwid na para bang handa siyang tumakbo palayo. Napansin ito ni Oliver sa bawat pagkakataon. Pinalakas siya ng mga salita ng kanyang mga magulang na ang panahon ang magpapagaling sa sugatang puso ni Max. Pinaliwanag nila na sa tagal ng paghihintay ni Max sa muling pagkikita nila, maaring hindi pa niya alam kung paano tuluyang bitiwan ang pag-aalalang iyon. Ngunit hindi ang oras ang iniisip ni Oliver. Ang mas iniisip niya ay ang posibilidad na dumating ang araw na piliin ni Max na muling lumayo. Alam niyang darating ang araw na malalaman niya ang sagot. Tahimik ang hapon, ang kalangitan ay may banayad na timpla ng ginto at bughaw. Pagka-uwi ni Oliver mula sa eskwela, inilapag niya ang kanyang bag sa tabi ng pinto at sinalubong siya ni Max. Ang kanyang buntot ay mahinang pumagaspas. Yumuko si Oliver at kinamot ang likod ng tainga ni Max. "Gusto mo bang lumabas, buddy?" Napatingin si Max sa kanya na nagbigay kay Oliver ng munting ngiti. "Halika, subukan natin." Matagal na niyang inabangan ang araw na ito. Palagi silang naging maingat, laging may tali si Max tuwing nasa labas upang hindi ito biglang tumakbo. Ngunit sa araw na ito, naramdaman ni Oliver na panahon na upang subukin kung tunay na nararamdaman ni Max na ito na ang kanyang tahanan. Lumapit siya sa likurang pinto, dahan-dahang binuksan ito at lumabas sa balkonahe. Sumunod si Max, bagaman nag-aatubili, inamoy muna ang hangin bago lumakad palabas. "Sige, subukan mo." Tumayo si Max sa damuhan, maingat na inaalam ang paligid. Ngunit sa isang iglap, isang malakas na pagsabog ang gumulantang sa katahimikan, tunog ng paputok. Nanigas si Max, bumagsak ang kanyang mga tainga at sumiksik ang kanyang buntot sa pagitan ng kanyang mga paa. Bumagsak ang puso ni Oliver nang isa pang malakas na putok ang umaling-awngaw sa ere.
Bago pa siya makagalaw, tumakbo si Max. Max! Sumugod si Oliver sa kanyang direksyon, puno ng pagkabahala ang kanyang tinig. Ngunit mabilis na tumakbo si Max patungo sa bukas na tarangkahan. Isang pagkakamaling napagtanto ni Oliver nang huli na. Habol ang kanyang hininga, sinikap niyang abutin si Max, ngunit ginabayan ng likas na instinct, mas mabilis ang aso. Ang tunog ng paputok, ang malawak na espasyo at ang matinding takot ay nagpalakas ng kanyang likas na pagnanais na tumakas. Tumakbo siya palabas ng bakuran at lumabas sa bangketa. "Max, sandali lang!" sigaw ni Oliver, nanginginig ang kanyang boses. Biglang huminto si Max sa gilid ng kalsada. Sa loob ng isang nakakabahalang sandali, tila nagdadalawang isip siya. Nalilito sa pagitan ng isang nakaraang puno ng pagkawala at ang posibilidad na matagpuan ang matagal na niyang hinahanap. Ang tinig ni Oliver ay taos-puso, desperado. "Huwag kang umalis!" Tumingin si Max sa kanya, ang labanan sa kanyang puso ay makikita sa kanyang mga mata. Pagkatapos, sa wakas, dahan-dahan siyang lumakad pabalik kay Oliver. Nang lumuhod si Oliver, nanginginig sa emosyon, mahinang sinabi niya, "Ayos lang, buddy. Nandito lang ako." Lumapit si Max at marahang idiniin ang kanyang ulo sa dibdib ni Oliver. Mahigpit siyang niyakap ni Oliver, pigil ang luha. "Nasa bahay ka na." Sa sandaling iyon, marahang kumampay ang buntot ni Max, isang tanda na. Sa unang pagkakataon, tunay niyang naramdaman na nasa tahanan na siya. Habang lumulubog ang araw, ibinabalot ng ginintuang liwanag ang likod bahay ng pamilya Smith. Unti-unti nang umiikli ang mga araw, ngunit ang paglalakbay ni Max tungo sa paggaling ay nagsisimula pa lamang. Hindi na siya ang takot na aso na dumating ilang linggo ang nakalipas. Nabago siya, kitang-kita sa kanyang kilos at sa kanyang bagong pananaw sa mundo. Mas bukas na siya, mas hindi takot, at hindi na ganoon kaingat sa bawat hakbang. Mula sa gilid ng bakuran, pinanood ni Oliver si Max na malayang tumatakbo sa damuhan, isang mabilis na aninong kayumanggi at itim. Ang buntot niya'y taas noo at puno ng kumpiyansa. Wala ng pag-aalinlangan, wala ng takot. Si Max ay lubos ng niyakap ang kanyang kalayaan. Sa nagdaang buwan, mas maraming oras na ang ginugol ni Max sa labas. Tumatakbo ng malaya sa bakuran, ang kanyang galaw ay matatag at tiyak. Nag-aalala si Ana sa ideya ng pagpapalaya sa kanya, ngunit matibay ang paninindigan ni Oliver. Kinailangan nilang muling buuin ang tiwala ni Max at ipadama sa kanya ang tunay na kalayaan. Naging mabagal ang proseso, ngunit sa bawat araw na lumipas, mas naging panatag si Max. Ang takot niya sa paputok ay isang hadlang, ngunit ito rin ang naging susi sa kanyang mas malalim na pag-unawa. Naligtas siyang manatili na hindi na niya kailangang tumakas. "Hey Max!" tawag ni Oliver, masiglang iwinawagayway ang kanyang mga braso. Agad na huminto si Max, tumingin kay Oliver ng puno ng tuwa sa kanyang mga mata. Bigla siyang sumugod pabalik, tumatakbo papalapit kay Oliver na para bang hindi kailanman nagkaroon ng distansya sa pagitan nila. Pagdating sa kanya, bumuelo si Max, itinukod ang kanyang mga paa sa dibdib ni Oliver. Malakas na tumawa si Oliver, tinanggap ang bigat ng aso habang masigla siyang dinilaan nito sa muka. Ang buntot ni Max ay walang tigil sa pagwagayway. "Ang bait mo talagang aso, ano?" ani Oliver sa pagitan ng kanyang pagtawa, punong-puno ng emosyon ang kanyang boses. Sumagot si Max ng isang masayang tahol bago biglang bumaba at nagsimulang tumakbo paikot kay Oliver. Ito na ang bago nilang laro. Tinutukso siya ni Max na hulihin ito. Bawat paghinto ay tila isang hamon. "Habulin mo ako kung kaya mo." Mula sa malawak ng ngiti ni Oliver, makikita ang dalisay na kasiyahan. Ang Max na ito ay hindi na ang parehong asong nagtiis ng taon ng pag-iisa at pakikibaka para mabuhay. Siya ngayon ay isang bagong Max, isang Max na sa wakas ay natagpuan na ang kanyang tahanan.
Sa loob ng bahay, tahimik na pinagmasdan ni na Ana at Michael mula sa bintana. Mga ngiti ng ginhawa ang nakaguhit sa kanilang mukha. Ang nakalipas na buwan ay hindi lang tungkol sa muling pagbuo ng tiwala ni Max. Ito rin ay tungkol sa pagpapanumbalik ng kanilang pananalig sa mundo at sa isa't isa. Mahinang bulong ni Ana, "Sa tingin mo, naalala pa niya tayo?" Hindi inalis ni Michael ang tingin kay Max at Oliver na masayang naglalaro sa labas. Marahan siyang tumango. "Sa palagay ko, oo." Sumasalamin sa malamig na hangin ang halakhak ni Oliver habang patuloy silang naglalaro ni Max. Ang tunog ng mga malalakas na yapak ng aso sa damuhan ay parang musika ng kalayaan. Laging lumilingon si Max tuwing tinatawag siya ni Oliver. Mula sa loob, pinagmasdan ni Ana ang lahat. Unti-unting nangilid ang kanyang mga luha. "Good boy," mahinang sabi niya habang isang luha ang dumaloy sa kanyang pisngi. Napansin ni Michael ang kanyang emosyon at mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng asawa. Nasa bahay na siya. Napansin din ng iba ang pagbabagong ito kay Max. Noong isang linggo, dumaan si Betty mula sa lokal na kainan, dala ang paboritong merienda ni Max. Iniabot niya ito kay Oliver at may ngiting sinabi, "Mukha siyang mas maayos. Sa wakas, nagsisimula na siyang maging panatag." Tinanggap ni Oliver ang treats at tumango. "Oo, parang alam na niya na ligtas na siya ngayon." Habang binuksan ni Ana ang pinto upang tawagin sila para sa hapunan, agad na tumigil si Max sa kanyang paglalaro. Tumayong tuwid ang kanyang mga tainga nang marinig ang tinig ng kanyang amo. Masaya siyang kumampay ng buntot at masiglang lumapit kay Ana, kasunod si Oliver na may malapad ng ngiti. Umupo si Max sa harapan niya, matiyagang naghihintay para sa kanyang treat. Yumuko si Ana at hinaplos siya. "Good boy, oras na para kumain," aniya nakangiti. Nang gabing iyon, matapos ang hapunan, nagtipon ang pamilya sa sala. Nakahiga si Max sa sahig malapit sa kanilang mga paa, payapa at kampante. May kakaibang pakiramdam sa silid, isang damdamin ng pagiging buo. Sa unang pagkakataon sa loob ng 4 na taon, bumalik na talaga si Max, hindi lang sa katawan kundi pati sa puso at kaluluwa. Habang nakasandal si Oliver sa sopa, ipinatong ni Max ang kanyang ulo sa kandungan nito, isang pamilyar na kilos mula sa kanilang nakaraan. Marahang hinaplos ni Oliver ang balahibo ng aso at bumulong, "Good night, buddy!" Dahan-dahang pumikit si Max, malaya mula sa mga anino ng nakaraan. Sa wakas, siya ay tunay na nasa tahanan. Sa loob ng 4 na taon, tiniis ni Max ang unos, pag-iisa at kawalang katiyakan. Ngunit kailanman, hindi siya nawalan ng pag-asa. Pinanghawakan niya ang paniniwalang isang araw, muling babalik ang kanyang pamilya. At sa huli, ang kanyang walang hanggang katapatan ay ginantimpalaan. Ang kwentong ito ay higit pa sa isang simpleng muling pagkikita. Isa itong patunay ng katapatan, pagmamahal at pangalawang pagkakataon. Ipinapakita nito ang hindi matitinag na ugnayan sa pagitan ng isang aso at ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Hindi lahat ng nawawalang aso ay nagkakaroon ng himala tulad ng kay Max, ngunit ipinapaalala ng kanyang kwento na ang pag-asa ay hindi kailanman nasasayang. Kung naantig ka sa kwentong ito, sumali sa aming advokasya, mag-ampon, huwag bumili. Patuloy na ipaglaban ang mga hayop na nagtitiwala sa atin. Ibahagi ang kwentong ito upang mas maraming tao ang maniwala sa kapangyarihan ng katapatan. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel at i-activate ang notifications upang makahanap pa ng iba pang nakaka-inspire na kwento. At tandaan, kung sakali mang makakita ka ng isang asong naghihintay sa tabi ng kalsada, isipin mong marahil may hinihintay pa rin siyang isang taong nagmamahal sa kanya.